Dear Amihan Stories presents Si Mr. Sungit at ang Prinsesang Pulubi. Written by Clover Defiudel. Get back here right now! Isa iyong galit na mensahe mula sa ama ni Russell. Bahala ka dyan. Bulong ni Russell sa sarili. Isinilid niya ang cellphone sa bulsa saka humarap sa glass wall sa labas ng isang butik. Sa ayos niya ay siguradong mahihirapan ang mga tauhan ng kanyang ama na makilala siya. T-shirt na may ilang butas sa likod at harap. Marumi rin iyon. Magulo at dry ang buhok niya. Sinadya niyang dungisan ang mukha gamit ang eyeshadow na may stulang grasa. Mukha na talaga siyang certified pulubi. Mahaba siyang napabuntong hininga saka naglakad-lakad sa kahabaan ng EDSA. Suot ang flip-flop na tsinelas at bit-bit sa balikat ang sako na nagsisilbing taguan ng limpak-limpak niyang pera. Habang naglalakad ay naagaw ang atensyon niya ng isang SUV. Nakatayo sa labas ang isang lalaki habang nakasandal sa kotse. Nakatapat sa tenga ang phone at tila galit sa kausap. Bumagal ang paglakad niya at sinilip ang mukha nito. Ang gwapo, sa isip-isip niya. I told you many times, ayoko magpakasal. Bakit ba palagi niyo akong tinatakot sa mana ko? Napahinto ang lalaki at napatingin sa kanya. Napansin nito ang titig niya. Masama ang tingin nitong tumagilid habang winawagaswas ang kamay na parang tinataboy siya. Napabusangot siya. Sungit, di naman ako hingi ng pera. Anya bago naglakad patungo sa tulay at umupo sa tabi ng isang pulubing batang lalaki. Ate, doon po kayo sa kabilang banda. Pwesto ko po to. Pagtataboy ng bata sa kanya. Paanong pwesto mo? Sa'yo ba to? Tanong niya at nanatili sa kinauupuan. Ate, lahat po ng pulubi sa EDSA may kanya-kanyang pwesto. Nauna po ko rito. Magalang na paliwanag ng bata. Napatingin siya sa vendor sa bandang tabi na nagtitinda ng banana Q. Ate, nagtitinda ng banana Q. Tawag niya sa babae. Napatingin naman ito sa kanya. Pabila ko ng 2 banana Q. Nakangiting sabi niya sa tindera. Napakamot ito sa ulo. Nagdududa ang tingin. May pera ka ba? Aba, syempre naman po. Confident niyang pinasok ang kamay sa bitbit na sako at dumukot ng 1,000. Mayabang niyang itinaas iyon. Ate, baka peke yan ah. Sabi ng bata. Inabot niya ang pera sa tindera at itinapat iyon ng tindera sa liwanag. Paulit-ulit hanggang sa makumbinsi ito. Totoong pera nga. 2 po, keep the change. Sabi niya. Gulat na napalingon sa kanya ang 2. Sigurado ka, Ineng? Paniniguro ng ale. Tumango siya. Kung ganon, salamat. Malaking tulong to. Makakabili na rin sa wakas ng bigas. Anang tindera. Imbis na 2 ang iabot ay 3 ang ibinigay nitong banana Q. Bakit po 3? Tanong niya. Sinobrahan ko na kasi sobra rin yung ibinayad mo. Nakangiting sabi nito. Tinanggap na lamang niya ang mga iyon. 1 for me and 2 for you. Idampot niya ang 2 sa bata. Kuminang ang mga mata nito. Ate, thank you po. Kahapon pa ako huling kumain. Sobrang saya nitong sabi. Saka magkabilang kamay na kinuha ang 2 banana Q. Ngiti lang ang naging sagot niya at sinimulan ng kumain. Habang kumakain, ay napabaling na naman ang atensyon niya sa lalaki kanina. Naroon pa rin ito sa pwesto nito. Kilala mo bang taong yun? Tanong niya sa bata at itinuro ang lalaki. Hindi ko po siya kilala, pero palagi po siyang nakatambay sa pwesto na yan. Sagot ng bata, habang sarap na sarap sa pagkain. Mayaman siya. Bakit hindi mo limusan? Masungit po yan, ate. Ayaw na ayaw niya sa mga tulad nating madudungis. Sambit nito. Bigla ay may naisip siyang magandang ideya. Gusto mo, tulungan kitang mamalimos? Alok niya. Nagtakang lumingon sa kanya ang bata. Paano po? Basta, akong bahala. Sakto namang lumakad palapit sa pwesto nila ang lalaki. Huminto ito sa tapat ng vendor at bumili ng juice. Kinuha niya ang maduming Tupperware na ginagawang panglimos ng bata at nag-Indian seat. Palimos po! Malakas niyang sabi hamon nakatingin sa lalaki. Busy ito sa ginagawa at tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid.
Palimos po! Mas malakas niyang sabi, pero hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Psst! Psst! Tawag niya ng paalis na ito. Psst, Pogi! Nainis siya dahil wala talaga itong balak mamansin. Binato niya ang Tupperware sa direksyon nito at saktong tumama iyon sa likod ng ulo ng lalaki. Hala ka ate, patay ka! Sabi ng batang pulubi. Matapang siyang tumayo at parang nangahamon na naglakad palapit sa lalaki. Dahan-dahan ang paglingon nito. Masamang-masama ang tingin at kung hindi lang siya babae, ay baka kanina pa ito gumanti. Tinawag kita, di ba? Bakit hindi ka sumagot? Matapang niyang tanong habang umunguya ng banana cue. Required bang sumagot? At sino ka ba para sagutin ko? Supladong sagot nito. Ako lang naman ang reyna ng tulay na to. Tinawag na nga kitang Pogi kahit hindi naman talaga. Kaya dapat huminto ka nun at nagbigay ng kahit konti sa mga katulad kong namamalimos. Maangas niyang sabi. Ang pera, pinaghihirapang kitain. I worked hard to get to this position. Hindi ko kasalanan na kayong malalakas pa at kaya naman magtrabaho ay namamalimos sa konting halaga. Pagak siyang natawa. Ha? Paano kung hindi talaga namin kaya magtrabaho? Tanong niya. Maraming requirements sa pagkuha ng trabaho. ID, certificate, clearance at kung ano-ano pa. Pwede mag-business ka. Magtinda ka ng banana Q katulad ng aling yun. Eh wala nga kaming pera pang kain. Pang business pa kaya? Asik niya. Iritang napabuga ng hangin ang lalaki. Bumaba ang tingin nito sa kamay niya. Then sell your wristwatch. Mukhang mamahalin at authentic. Noon niyo lang napansin na suot pa pala niya ang relo niya. Agad niya iyong hinubad at binursa. Alam mo, libre ang maging mabait. May point ang sinabi mo. Maswerte ka na lumaki kang maayos at may mga magulang na handa kang bigyan ng magandang buhay. Pero sana naman, try to see the bigger picture. May mga taong kailangan ng kindness mo, kaya sana wag mo yung ipaggait. Paliwanag niya. Bahagyang natuwa ang lalaki. You got a point there. Gusto ko ang way of thinking mo. Talaga? Medyo kinilig siya kaya nawala ang angas niya. Yeah, alam mo. Pinasahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Konting ayos lang sa'yo. Magmumukha kang disente. Sabi nito. Tiningnan niya ito ng masama. Porke pulubi, hindi na mukhang disente? May trabaho akong gustong ialok sa'yo. Umarko ang isang kilay niya. Trabaho? Hindi niya naman kailangan ng trabaho. Pero dahil pulubi in disguise siya, dapat ba niyang tanggapin? Ano naman yon? Magpapanggap ka bilang girlfriend ko. We're just gonna act like couples in front of my parents. Seryosong sabi ng lalaki. Matagal bago siya nakasagot. Maraming babae riyan na pwede mong kunin na magpapanggap na girlfriend mo. Isang pulubi pa talaga? You're homeless and need a job. Mas kailangan mo to kaysa sa mga babaeng tinutukoy mo. Pinasadahan niya ng tingin ang lalaki. Gwapo ito. Matikas ang pangangatawan, mayaman at higit sa lahat, type niya. Ngumiti siya ng nakakaloko. Bakit? Tanong nito. Ano munang pangalan mo? Tanong niya. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya. I'm Andres. Malugod niyang tinanggap ang kamay nito. Russell. Pakilala niya rin. Okay, pumapayag na ako na maging girlfriend mo. Dagdag niya. Fake girlfriend. Paglilinaw nito saka bumaba ang tingin sa mga kamay nilang magkahugpong pa rin. Pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Anito at pilit binawi ang kamay. Agad niya iyong binitawan dahil sa pagkapahiya. So, tara. Aya nito. Ay wait! Bumalik siya sa pwesto ng bata. Ate, sasama ka po sa lalaki? Tanong ng bata, hindi pa rin nauubos ang banana cue nito. Ang sabi niya, gusto niya raw ako maging girlfriend, kaya sasama ko sa kanya. Kwento niya, kinuha niya ang sako at tumugot ng 1,000 saka inabot sa bata. Para sa'yo. Ate, kinuha niya ang kamay nito dahil tila wala itong balak na kunin iyon. Pangkain mo yan. Sige, alis na ako. Bye-bye. Paalam niya sa bata saka bumalik sa lalaki na tila kanina pa siyang pinapanood. Suspicious. Nagdududa na ang mga mata nito sa kanya. Pulubi ka ba talaga? Nakita ko nag-abot ka ng 1,000 dun sa bata.
Secret lang natin to Ang totoo kasi niyan, mayaman talaga ako. Pag-amin niya. Ay nako, Napailing ang lalaki. mukhang kailangan kitang ipatingin sa psychiatrist. Natawa na lang siya dahil kahit sino ay iisiping baliw siya. Sumakay na sila sa kotse. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Bakit may dala kang sako? Itapon mo na yun sa labas. Anang lalaki nang mapansin ang hawak niya. Humigpit ang hawak niya roon. Tapon agad? What if may sentimental value tong sako? Bakit? Galing ba yun sa lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo? Natawa siya. Hindi, nadampot ko lang to kung saan. Tumingin sa kanya ang lalaki. Tingin na parang hindi siya normal. Itapon mo na yan. Baka kung anong sakit pang makuha natin riyan. Pilit nito. Mamaya itatapon ko. Anya, pero hindi niya naman talaga gagawin. Paano niya itatapon? Pera ang laman niyon. Hindi niya naman pwedeng sabihin dahil baka isipin nitong ninakaw niya iyon kung saan. We're here. Huminto ang kotse sa isang mall. Anong gagawin natin dito? Sumunod siya nang lumabas ang lalaki. You need a makeover. Ibibili kita ng mga gamit. Talaga? Kuminang ang mga mata niya sa tuwa. Kahit pa nasa kanya na ang lahat, basta libre ay masaya siya. Pumunta sila sa section ng mga damit. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Nagtataka siguro ang mga ito kung bakit may kasamang pulubi ang isang gwapong nilalang sa tabi niya. Iba rin ang tingin ng mga sales lady. Tila binabantayan ang bawat galaw niya. Isukat mo to. Iniabot nito ang isang dress sa kanya. Ito pa. Muli itong may ipinatong sa kamay niya. And this one. This one. Also this one. There you go. Sukatin mo lahat yan. Ang dami naman, tsaka ang papangit ng mga Hindi niya natapos ang sasabihin nang mapalingon siya sa mga sales lady. Nagbabanta ang tingin ng mga ito. Nakagat niya ang ibabang labi at nahiya. Go get changed already. May pupuntahan pa tayo after this. Ani Andres habang nakatingin sa relo. Una niyang sinukat ang pastel yellow sundress na may maliliit na embroidered daisies. Ang cute nito, pero bagay kaya sa skin tone ko? Tanong niya sa sarili habang sinusuri ang tela. Nang maisuot niya ay lumabas siya at pinakita sa lalaki. Natagilan ito. Maganda ba? No. Next. Napangiwi siya saka bumalik sa loob. Sumunod naman ang midnight blue gown na puno ng sequins. Para iyong constellation ng mga bituin. No, I don't like it. Next. Anang lalaki nang makita iyon. Muli siyang bumalik sa loob. Sunod niyang isinuot ang blush pink satin top. Next, hindi bagay. Marami pa siyang mga sinukat, pero ni isa roon ay wala itong nagustuhan. Next. Wala na, ito nang last. Tabad niyang sagot saka lumapit sa lalaki. What? Hindi naman kasi mga gantong damit ang style ko. Inis niyang sabi. You have a fashion style? Oo, muntik niya nang makalimutan na pulubi siya. Basta. Then what style of clothes would you prefer? Seryosong tanong nito. Tumingin siya sa kabuuan ng butik hanggang sa huminto ang mata niya sa dress na nakasuot sa isang mannequin. That dress, gusto ko yun. Good choice. Anito saka tinawag ang sales lady. Get that dress and give it to her. Nang maiabot sa kanya ang damit ay muli siyang bumalik sa dressing room at nagpalit. Iyon ang isang slick ankle-length na dress na gawa sa malambot na satin na kumikislap sa bawat hakbang niya. Simple lang ang disenyo, walang masyadong palumuti, maliban sa subtle na neckline na perpektong inihalantad ang kanyang collarbones. Nang lumabas siya ay napanganga ang lalaki. Ang ganda. Ang ganda ko? Nakangising tanong niya. Ng dress. Magandang dress. Napabusangot siya. Agad naman itong lumapit sa cashier at nagbayad. Let's go. Aya nito. Kinuha niya ang sako na itinabi niya sa gilid. Buti na lang at hindi iyon ginalaw ng mga sales lady. Mukha kang sosyal na pulubi. Sabi ng lalaki habang sabay silang naglalakad. Bakit na naman? May hawak kang sako tapos ang gara ng suot mo. Napanguso siya. Di bilhan mo ko ng bag. Ano ba kasing laman yan? Umakto itong sisilipin ang loob kaya agad niyang itinago ang sako sa likod niya.
Wala nga lang to. Mga pera ko lang na naipon ko sa panlilimos. Dahilan niya. Mukhang nakumbinsi naman ang lalaki. Magkano na bang naipon mo at sa sako pa talaga nakalagay? Napaturo siya sa baba at animoy napaisip. Ganito oh. Itinias niya ang 5 daliri. 5 piso? Seriously? Natatawa na itong turan. Ngumiti siya. Anong 5 piso? 50,000. Pero nabawasan ng 2,000 kanina kasi binigyan ko yung tindera at yung batang pulube. Kaya 48,000 na lang. Dagdag niya. Ngunit ang totoo ay higit na higit pa roon ang laman ng sako. Mukhang kailangan mo na talaga magpa-check up sa psychiatrist. Hindi na siya sumagot. Bahala itong mag-isip. Let's go this way. Pumasok naman sila sa isang butik na puno ng mga bags. Pumili ka ng bag na gusto mo. Anito, lumiwanag ang mukha niya. Agad na dumapo ang tingin niya sa isang bag. Ang bag ay gawa sa smooth na genuine leather na may bahagyang kintab. Simple ang design pero elegante, na may minimalist na gold clasp sa gitna. Walang malalaking logo. Tanging maliit na embossed emblem lang sa sulok na nagpapakita ng authenticity. Simple ang ganda niyon pero kapansin-pansin. Kinuha niya iyon at ipinakita sa lalaki. Itong gusto ko. Nice. It goes well with your dress. Perfect. Ngumiti ng matamis ang lalaki bago lumapit sa cashier para bayaran ang bag. Hindi niya napigilang kiligin sa bagong bag at sa paraan ng pagngiti ng lalaki. Paglabas nila ng butik ay nagpaalam siya na magsi-CR lang. Mabilis niyang isinilid sa bagong bag ang mga pera niya at cellphone. Saka pinagmasdan ang sarili sa salamin. Mukha pa rin siyang pulubi dahil sa eyeshadow na kinalat niya sa mukha. Naghilamos siya at tinuyo ang mukha gamit ang tissue. Bigla ay may pumasok na 2 babae sa CR at humarap sa salamin para mag-retouch. Ang gwapo, ano kayang pangalan nun? Oo nga, may girlfriend na kaya yun? Sinong gwapo kaya ang tinutukoy ng mga ito? Kinituban siya na si Andres ang tinutukoy ng mga ito dahil naghihintay ang lalaki sa labas ng CR. Binilisan niya ang pag-aayos. Naabutan niyang nakatayo sa labas si Andres. Maraming lumalapit sa lalaki at mukhang hinihingi ang contact number nito, kaya agad siyang lumapit at tumingkis sa braso nito. Babe, naghintay ka ba ng matagal? Malambing niyang tanong. Mukhang nabigla ang lalaki at hindi agad nakapagsalita. Ay, may girlfriend na pala. Halika na! Sabi ng babaeng lalapit sana sa lalaki. Hinila na nito ang kaibigan na gusto pa yatang makipagkilala sa lalaki at umalis na. What is that? Tanong nito. Mukhang hindi natuwa. Tumaas ang kilay niya. Tinulungan na nga kita. Ikaw pang galit? I'm not mad. Umiwas ito ng tingin. Ano lang? Kilig? Pang-aasaran niya rito. Yee! Kinilig ka no? Sinundot-sundot pa niya ito hanggang sa hulihin ng lalaki ang daliri niya at masama siyang tinitigan. Sorry. Buti na lang, wala na ang uling dyan sa mukha mo. Anito sa kabinitawan ang daliri niya. Hindi uling yon. Eyeshadow yon na kinalat ko sa mukha ko. Pagtatama niya. Whatever. Anitong mukhang hindi naniwala. Totoo nga. Ang relo mo, saan galing yan? Sa nakaw. Baling nito sa relo niya. Bahagya siyang nainis. Grabe ka naman sa nakaw. Bigay ito sa akin ng daddy ko ah. Depensa niya. Halika na. Yaya ng lalaki at malalaki ang hakbang na lumakad kaya hinabol niya ito. Hoy, totoo nga. Bigay talaga to sa akin ng daddy ko. Oo na, mayamang pulubi. Sabi nito. Napangiti na lang siya. Sunod nilang pinuntahan ang isang parlor. Ayusin niyo siya. Gawin niyo maganda at elegante. Sabi ni Andres sa mga staff. Opo sir, kami na pong bahala sa girlfriend ninyo. Sabi ng baklang staff, saka siya pinaupo at sinimulang ayusin ang buhok niya. Ang isa pang bakla ay may kung ano-anong pinapahid sa mukha niya. Tiningnan niya ang refleksyon ng lalaki sa salamin. Nakaupo ito sa sofa, nakadekwatro at nakapikit ang mga mata. Mukhang napagod ito sa pag-shopping nila. Ang gwapo ng boyfriend mo, ma'am. May kapatid ba yan? Tanong ng baklang nag-aayos sa kanya. Nako, wala yang kapatid. Nag-iisa lang ang katulad niya sa mundo. Pabirong tugon niya,
Kaya lang ay inisip yata ng dalawa na seryoso siya. Napabusangot ang mga ito. Sayang naman, alam niyo ma'am bagay kayo. Parang hindi niyo nga po yata kailangan ayusan kasi maganda na po kayo. Puri nito. Kinikilig siyang ngumiti. Ikaw naman, masyado mo akong binobola. Dahil dyan, mas pagandahin mo pa ako. Yung babagsak ang panga niya sa sobrang paghanga sa akin. Kaya niyo bang gawin yun? Nagkatinginan ang dalawa at parang na-excite. Caring, ma'am. Kaming bahala sa'yo. We got you. Kumpiyansang sagot ng isa. Ilang sandali lang ay natapos na ang makeover niya. Simple lang ang ayos niya pero elegante. Ang buhok niya na dating magulo, ngayon ay makintab na at maayos nang nakalugay. Ang makeup niya ay banayad. Rosas na lipstick at kaunting blush. Sapat para mapansin ang natural niyang ganda. Suot ang simpleng dress, nagmukha siyang malinis at kaaya-aya. Nang lapitan niya si Andres ay tulog pa rin ito. Bahagya niyang inilapit ang mukha sa lalaki. Mukha itong maamo dahil hindi nakakunot ang noo. Napangiti siya saka inilabas ang phone at mabilis itong kinuhanan ng picture. Agad din siyang napaayos ng tayo dahil nakabukas pala ang flash. Nagising ang lalaki at nagtakang napatingin sa kanya. Teka, ano yun? Parang may liwanag doon tumama sa akin kanina. Takang tanong nito. Did someone take a photo of me? Pasimpleng isinilid niya ang phone sa bag. Ha? Guni-guni mo lang yan. Magbayad ka na. Anong oras na Pag-iiba niya ng usapan, sabay tingin sa relong suot. Tumayo na ang lalaki. Pero nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang ganda ko, no? Tanong niya. Umiwas ito ng tingin. Okay na. Hindi ka na mukhang asungot. Ha? Anong sabi mo? Naglakad na ito papalapit sa cashier at nagbayad. Matapos magbayad, ay sabay na silang lumabas at nagtungo sa kotse. Madalim na at nagugutom na siya. Kanina pa kulo ng kulo ang tiyan niya. Punta na tayo sa bahay. Yaya nito saka pinaandar ang kotse. Anong gagawin natin sa bahay niyo? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya ng may pagnanasa. Agad siyang napayakap sa sarili. Hoy, anong iniisip mo ha? Sira, may family dinner sa bahay. Ipapakilala kita sa parents ko. Nito. Yun naman pala. Nakahinga siya ng maluwag. Pero bakit kailangan kong magpanggap na girlfriend mo? Wala ka bang girlfriend? Inis itong lumingon sa kanya. Anong klaseng tanong yan? Malamang wala. Bakit bang sungit mo? Well anyway, ako rin naman walang boyfriend. I didn't ask. Kung tototohanin na lang kaya natin to. Biro niya. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Magandang ideya yan. Hala, joke lang ha. Agad niyang bawi. Patay siya sa daddy niya kapag nalaman nitong may boyfriend siya. Pero seryoso, anong reason bakit kailangan mo na magpapanggap na girlfriend mo? Muli niyang tanong. Gusto nila mama at dad na ipakasal ako sa business partner nila. They threatened me na hindi ko makukuha ang mana ko kapag hindi ako pumayag. Sagot nito, hindi niya naiwasang maawa sa sitwasyon ng lalaki. So, anong point ng pagpapanggap kong girlfriend mo? Hindi ka ba nila pipilitin magpakasal kapag nalaman nilang may girlfriend ka? Sunod niyang tanong. Diretso lang ang tingin nito sa daan at tila nag-iisip ng isasagot. Well, I'm just hoping for a miracle. Nahayaan na lang nila ako maging masaya sa piling ng girlfriend ko. Simpleng sagot nito. Kinilig siya roon kahit hindi naman talaga siya totoong girlfriend nito. What if hindi mo makuha yung mana mo? Ang dami mong tanong. Iritang sambit nito. Sagutin mo na lang. Pangungulit niya. Hindi. Much better. Itulong na lang nila sa charity ang mana ko. Napanguso siya. Ang bait. Hayaan mo. Kapag naghirap ka, akong bahala sa'yo. Sa lubong ang kilay na sinulyapan siya ng lalaki. Mayamang pulubi ako. Kaya kitang alagaan. Isa rin akong tagapagmana. Alam mo ba yun? Pangungumbinsi niya. Tagapagmana ng kalye. Lah, ng ari-arian. Napailing na lang ang lalaki. Ewan ko sa'yo. You're such a weirdo. Eksaktong huminto ang kotse sa tapat ng malaking gate. May guard na nagbukas niyon. Muling pinaandar ni Andres ang kotse at ipinasok iyon sa kahininto sa garahe. Sabay silang lumabas ng kotse. Bago ang lahat ay hinarap siya ni Andres.
at pinagbasdan mula ulo hanggang paa. Do you like drama, Russell? Seryosong tanong nito. Umarko ang isang kilay niya. Ha? Maganda ka. Siguradong talampakan mo lang siya. Nagtaka siya. Sinong tinutukoy mong hanggang talampakan ko lang? They will be thrilled to see you. Ewan ko lang kung anong magawa ng babaeng yun kapag nakita ka. Ano bang sinasabi mo? Nilahad nito ang kamay sa kanya. Kahit nagtataka ay tinanggap niya pa rin iyon. Sabay silang pumasok sa mansyon at nagtungo sa dining table. Mom, Dad. Agad nitong tawag sa mga magulang. Napatingin ang mga taong nakaupo sa dining table. Kung gaano kabilis ang pangiti nang makita si Andres, ay ganoon din kabilis ang paglaho niyon nang lumipat ang tingin ng mga ito sa kanya. Mom, Dad, this is the girl that I want to marry. Anunsyo ni Andres. Gulat na nagkatinginan ang mga tao at miski siya ay nagulat din. Hoy, mahina niyang tawag rito. Akala ko ba girlfriend lang? Bakit may Mary na? Tumingin ito sa kanya nang nakangiti. What is it, babe? I didn't hear it. Say it aloud. Ang sabi mo, magpapanggap lang. I know that you love me. Hindi mo kailangang ulitin. Putol nito sa sasabihin niya. What's the meaning of this? Tita! Tito! Malakas na sabi ng isang babae saka tumingin sa mga magulang ni Andres. Andres, sino siya? Akala ko ba ay napag-usapan na natin ito? Galit na tanong ng matandang lalaki. Gulong-gulo si Russell at hindi alam ang gagawin. I told you, she's the girl that I want to marry. Giit ng lalaki. What is wrong with you? Malangkas na nahampas ng ama nito ang mesa. Dear, kumalma ka. Pag-aalo ng mama ni Andres sa asawa nito. Lumapit ang babae sa kanila. Masamang-masama ang tingin at kaunti na lang ay parang sasabunutan na siya. As I said, she's the girl that I want to marry. Sabihin mo sa papa mo na wala nang kasal na magaganap. Sabi ni Andres. Inakbayan siya nito para mas inisin ang babae. No! Hindi ako naniniwala. Ngayon ko lang siya nakitang kasama mo. Tell me, saan mo nadampot yung pangit na yan? Galit na tanong ng babae kay Andres habang masama ang tingin sa kanya. Umawang ang bibig niya. Siya? Pangit? Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya naging pangit at hindi niya matanggap na manggagaling iyon sa babaeng hanggang talampakan niya lang. Wala ka nang pakialam kung saan ko siya nadampot. I like her and I plan to marry her. Balik na sagot ng lalaki. Mariing kumuyom ang kamao ng babae. Bakit siya? What about me, Andres? Sa akin ka ikakasal. How dare you bring another girl? Nasasaktang sabi nito. I like pretty girls. Maganda siya. Kaya naisipan kong pakasalan siya. Sigurado ako magpuproduce kami ng magagandang anak. Hindi makapaniwalang umawang ang bibig ng babae. Ngumiti siya ng matamis. Inayos ang buhok, umayos ng tayo at pasimpleng dinilaan ang babae. Pulang-pula na ang mukha ng babae sa inis. Papalit-palit ang tingin nito sa kanya at kay Andres. So sinasabi mong pangit ako? Nakaturo pa ito sa sarili. What I mean by pretty is her personality and the whole vibe around her. Mabait siya. That makes her pretty. At walang-wala ka dun. I wouldn't dare get stuck with someone na maldita at inaaway ang lahat ng babaeng lumalapit sa akin. Sinserong tura ni Andres, saka masinapit siya palapit dito. Hindi niya nagawang magsalita. Natulala na lang siya sa lalaki. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw at ng babae mo! Puno ng puot ang mga tingin nito na dinuro silang dalawa. Don't act like I cheated, Marie. Isang kasunduan lang ang kasal. No! Hindi ako papayag. Kirida yung babaeng yan. Nilandi ka niya, Andres. Hindi na siya nakapagtimpi. Excuse me? Hindi ako malandi. Sadyang hindi ka lang talaga niyang gusto. Anya, umakto itong sasampalin siya. Handa na siyang umiwas nang saluhin ni Andres ang kamay nito. I won't let you hurt her. Pabato nitong hinagis ang kamay ng babae. Nagbabanta ang mga mata ng babae na dinuro silang dalawa. Saka hinarap ang mag-asawa na kanina pang nanonood sa eksena. Sasabihin ko kay Dad na hindi na itutuloy ang kasal. Ani Marie saka malalaki ang hakbang na umalis. My God, Andres! What did you do? Galit na sabi ng ama nito saka lumapit sa kanila.
Napayuko siya sa takot. We don't need their help. Hindi natapos ni Andres ang sasabihin nang malakas itong sinampal ng ama. You're a disgrace to the family! Dinuro nito ang anak hanggang sa nalipat ang daliri sa kanya. At ikaw, you better stay away from my son! Anito na may pagbabanta sa kaumakyat ng hagdan. Sumunod ang asawa nito at naiwan silang dalawa ni Andres sa dining. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Napalingon siya sa lalaki nang bumitaw ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanya at malutong na napamura. Why couldn't they understand? Bulyaw nito sa kawalan. Okay ka lang? Concern niyang tanong. Masama itong tumingin sa kanya. Mukha ba akong okay? Galit na tanong nito. Sorry, kamusta ang pisngi mo? Tiningnan niya ang pisngi nitong nasampal. Namumula at mukhang magkakaroon iyon ng pasa. Umiwas ito ng tingin. This is nothing. Umalis na tayo. Doon tayo sa kondo ko. Aya nito sa kanao ng maglakad. Ilang sandali lang ay bumabiyahe na sila patungo sa kondo nito. So, itutuloy pa ba natin ang pagkapanggap? Tanong niya. Of course. Tipid nitong sagot. Wala na siyang maisip na sasabihin. Hindi ka naman siguro nasaktan sa sinabi ni Marie, di ba? Biglang tanong nito. Umiling siya. Hindi. Bakit naman ako masasaktan? Obviously, mas maganda talaga ako sa kanya. Natawa ito. Bakit ang taas ng confidence mo sa sarili? Ganyan ba lahat ng mga pulubi? Ngumiti siya. Hindi. Nag-iisa lang ang katulad ko. Kaya wala ka nang mahahanap pa na maganda at mayamang pulubi. Anya na kalahating seryoso at nagbibiro. Napailing na lang ang lalaki. Maya-maya pa ay huminto na ang kotse at nasa kondo na sila. Feel at home. Anito nang makarating sila sa unit nito. Tuloy-tuloy na dumiretso ang lalaki sa kwarto nito. Hoy, hindi mo ba ako yayayain kumain? Pahabol niyang tanong bago nito tuluyang isara ang pinto. Ay, napapugan na lang siya ng hangin. Feel at home raw. Kaya dumiretso na agad siya sa kusina at nangialam ng mga pagkain sa ref na madaling lutuin. Gusto niya sanang yayain si Andres, kaso baka mahimbing na ang tulog nito. Matapos niyang kumain ay naghugas siya ng pinggan. Hoy! Tawag ng lalaki sa kanya. Napalingon siya at napapanganga nang makitang tanging sweatpants lang ang suot nito. May hawak itong unan at kumot. Doon ka na sa kwarto matulog. Bakit? Isa lang bang kwarto mo rito? Oo. Mag-isa lang naman kasi ako nakatira dito. Ayaw mo bang tabi tayo matulog? Pabirong tanong niya na may pilyang ngiti. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Well, if you insist, why not? Joke lang. Agad niyang bawi. Doon ako sa kwarto mo. Agad siyang tumakbo at nagtungo sa kwarto nito. Simple lang ang disenyo ng silid. Black and white ang theme. Maiilang authentic design tulad ng mga painting at mga figurines. May king-sized bed, study table at closet. Simple lang at lalaking-lalaki ang dating. Pagod niyang ibinagsak ang katawan sa kama at agad na nakatulog. Kinabukasan ay nauna siyang nagising sa lalaki. Mahimbing pa rin ang tulog nito sa sofa. Tahimik siyang nagluluto at sinigurong hindi ito magigising. Nagluto lang siya ng simpleng agahan tulad ng hotdog, itlog, ham at fried rice. Tulog pa rin si Andres matapos niyang magluto at kumain. Dahil wala naman siyang masyadong gagawin, ay palihim siyang umalis sa bahay ng lalaki habang mahimbing pa itong natutulog. Babalik din naman agad siya. Bumalik siya sa EDSA at muling nakita ang pulubi na kasama niya roon. Oy bata! Tawag niya rito. Uy ate, bumalik ka! Masayang sabi nito saka umurong para bigyan siya ng pwesto. Agad siyang umupo sa tabi nito. Kamusta ate? Kayo na ba ng lalaking yun? Usisa nito. Ha? Siyempre hindi. Ayaw sa akin ng pamilya niya kaya imposible na maging kami. Malungkot niyang sabi. Nalulungkot po kayo? Nalulungkot ako para sa kanya kasi wala siyang kalayaan na piliin ang babaeng gusto niya. Imbes ay sabi niya, bakit po bumalik kayo rito? Napakamot siya sa pisngi. Wala lang, mas komportable kasi ako rito.
Sanay na ako sa mga luxurious na bagay. Gusto ko naman na bagong face tulad nito. Napakamot ang bata sa ulo. Ibig sabihin po ba nun, dati kayong mayaman? Tumango siya. Oo, I mean, hindi naman dati. Mayaman pa rin naman ako. Isa nga lang pulubi ang peg ko ngayon. Ha? Muli itong napakamot sa ulo. Ay, di bale na nga. Ang gulo mo ate. May pulubi bang mayaman? Meron. Ako. We, pengi nga ng 1,000 kung totoo. Aba, hinahamon mo ko ah. Dumukot siya ng 1,000 sa bag at iniabot sa bata. Napanganga ito at hindi makapaniwalang nakatingin sa pera. Ate, bakit po ang dami niyong pera? Sabi ko naman sa'yo, mayamang pulubi ako. Pagyayabang niya. Napangiti ang bata. Sige na nga po, akin na po to ha. Masayang sabi nito saka ibinulsa ang pera. Siya nga pala, magkano kinita mo ngayong araw? Tanong niya. Wala po masyadong kinita eh. Ayaw mo mansin ng mga dumadaan. Kinuha niya ang Tupperware na lagayan ng mga nalimos nito. 10 pesos? Gulat niyang tanong nang makitang tanging isang pirasong 10 peso coin lang ang naroon. Para sa akin, malaki na yan ate. Makakabili na ako ng tinapay sa 10 piso. Hindi ka naman mapapakain ito sa loob ng isang araw. Ganun talaga. Tutulungan kita. Inilipat niya ang Tupperware sa harap niya. Ate, walang maaawa sa'yo. Ang linis mo kasi tingnan. Mukha ka mas mayaman pa sa mga dumadaan dito eh. Sabi ng bata. Napatingin siya sa suot niya. Oo nga no. Wait. Walang pag-aalinlangang parasahan niyang binutas ang ilang bahagi ng damit. Ginulo ang buhok, saka humawak sa maduming sahig at pinunas ang kamay sa muka at damit. O ayan, mukha na ba akong pulubi? Humarap siya sa bata. Natulala ang bata. Opo ate, mukha na po kayong ewan at nakakadiri. Honest na sambit nito. OA naman sa nakakadiri. Napapanguso siya. Napabaling ang tingin niya sa magarang kotse na huminto sa harapan nila. O iyan o, mukhang mayaman yan o. Pinagmukha niyang nangihina ang muka. Palimos po, palimos po. Lumabas mula sa kotse ang isang sexy at magandang babae na may suot ng shades. Mistulang modelo itong naglakad palapit sa kanila. Palimos po. Is this for real? Isa kang pulube? Hindi makapaniwalang sabi ng babae sa kahinubad ang shades. Napanganga siya. Ito ang babaeng dapat papakasalan ni Andres. Tumayo siya. Ano naman kung pulubi ako? Matapang niyang sabi. Ano naman? Nag-iisip ka ba? Si Andres na mayaman at may iniingatang image, magpapakasal lang sa isang pulube? Nangiinsulto ang tono ng babae. Sarkastiko siyang natawa. Bakit? Porket pulubi ba? Bawal nang magpakasal sa isang mayaman? Mayaman lang ba ang para sa mayaman? Oo. Mabilis nitong sagot. Ang mayaman ay para lang sa mga ka-level nilang mayaman din. At ang mga hampas lupang kagaya mo ay para lang din sa mga hampas lupa. Napailing siya at hindi makapaniwala. Wala ba yung ang masasamaang ugali ay para lang din sa masasamaang ugali at ang mababait ay para sa mababait? Sinasabi mong masamang ugali ko? Bakit? May sinabi ba ako? Oh well, kita naman natin kung sino ang mas deserving na mahalin ni Andres. At madiin ang hintuturo niyang itinuro ang sarili. At ako yun. I won't let you disgrace Andres' name at sisirain mo lang ang pangalan niya. Sigaw nito, saka hinila ang buhok niya at sinabunutan siya. Napasigaw siya saka gumanti at hinila rin ang buhok nito. Halos mahiwalay ang anit sa ulo niya. Kung gaano kalakas ang hila nito, ay doble naman ang lakas ng iginaganti niya. Ate, sige, kaya mo yan, kalbuhin mo siya. Pag-cheer ng bata. Napadiing siya sa sakit nang makalimot ng babae ang pisngi niya. Walandi ka? Inagaw mo sa akin si Andres? Akin siya! Sa akin siya magpapakasal! Hindi sa isang tulad mo! Nanggagalaiti ang babae. Kung sa akin niya gustong magpakasal, wala kang magagawa. Ako ang gusto niya at malinaw naman na hindi ka niya magugustuhan. Let me go! Daing nito. Russell!
Biglang may boses lalaking tumawag sa pangalan niya. Huminto na ang kamay niya, pero ang babae ay patuloy pa rin sa paghila ng buhok niya. Marie, let go of her! Biglang dumating si Andres. Inawat nito ang babae at itinago niya sa likod nito. Andres, isa siyang pulubi. Pipiliin mo talaga siya over me? Hindi makapaniwalang tanong ni Maria. Get out of here. Gumagawa ka ng iskandalo. Imbes ay tugon ni Andres dito. Hindi. Andres, please. Ako na lang ang piliin mo. Nagmakaawa ito. I told you many times, hindi ako magpapakontrol sa mga magulang ko. Anitong may diin at autoridad. Hinarap siya ng lalaki at biglang binuhat na parang bagong kasal. Andres, kaya ko namang maglakad. Kaya rin kitang buhatin. Sabi nito. Malalaki ang hakbang nito habang naglalakad patungo sa kotse, saka siya ipinasok sa loob. Bakit ka ba kasi umalis sa kondo ko nang hindi nagpapaalam? Inis na tanong nito nang nasa biyahe na sila. Napayuko siya. Hindi ko naman kasi alam kung anong plano mo sa akin eh. Tsaka gusto ko kasing makita ulit yung batang pulubi. Paliwanag niya. You got hurt. Hindi ko naman kasi alam na dadaan siya doon at makikita niya ako. Anya na maiiyak na. Ngayon niya lang naramdaman ang sakit at hapdi ng mga sugat na natamo niya mula kay Marie. I'm sorry. This happened because of me. Paumanhin nito, saka siya inabutan ng panyo. Tinanggap niya iyon at pinunasan ang tumutulong luha. Ilang sandali lang ay nasa kondo na sila. Stay still. Kukuha ko ng medical kit. Anito saka umalis. Pagod niyang isinandal ang sarili sa sofa. Hindi niya alam na aabot sa ganoon ang lahat. Ang gusto lang naman niya ay maranasan ang buhay mahirap. Biglang tumunog ang phone niya. Mabilis niya iyong kinuha sa pouch at tiningnan ang bagong mensahe mula sa ama. Come back here please. I'm begging you. I'll give you whatever you want. Just come back. Iyon ang sabi ng daddy niya. Nang bumalik si Andres ay mabilis niyang ibinalik sa pouch ang cellphone. Inilapag nito ang medical kit sa mesa at umupo sa tabi niya sa sofa. I'm sorry for dragging you into this matter. Biglang sabi nito habang sinisimulang linisin ang sugat niya. Okay lang, pinili ko naman to. Sagot niya na may tipid ng ngiti. This might sting a bit. Sabi nito habang marahang ipinapahid ang cotton na may antiseptic sa sugat niya. Aw, daing niya. Russell, thank you for pretending as my girlfriend. And this is where it ends. Biglang sabi nito. Ha? Hindi siya makagalaw dahil ginagamot pa nito ang sugat niya. Ngayon mo po talaga sasabihin yan habang ginagamot mo ko? Medyo naiinis niyang sambit. Ngumiti ito ng tipid. I got a call from my dad. Sabi niya, magpapatawag siya na press conference at i-announce ang kasal ko kay Marie. Anito, umawang ang bibig niya. Ano? Gagawin niya yung kahit na ayaw mo? Aray! Daing niya. Don't move. Kumuha ito ng band-aid at maingat na inilapat iyon sa pisngi niya. Yan, okay na. Sabi nito saka maingat na ibinalik sa medical kit ang mga ginamit. So, anong gagawin mo? Curious na tanong niya. Sumandal ito sa sofa at tumingin sa kisame. Tila malalim ang iniisip. What can I do? That's what they want. Kapag hindi ako pumayag, baka mawala sa akin lahat ng pinaghirapan ko. Pero, tumingin ito sa kanya. You know what? If it were you, kung ikaw siguro ang babaeng papakasal sa akin, I would surely agree. Anito, malungkot ang boses at puno ng kawalan ng pag-asa. Bigla ay may naisip siyang ideya. Naisip niya ang sinabi ng ama sa message na gagawin ito ang lahat para sa kanya. Kung sa akin ka na lang kaya magpakasal? Suwestiyon niya. Kakausapin ko ang dad ko na ipakasal ka niya sa akin. Umayos ito ng upo at naguguluhan. Oh, you still have a guardian? Grabe ka naman. May tatay ako, no? Di dapat. Hindi ka na mamalimos kung may mag-aalaga naman pala sa'yo. Anitong naguguluhan. Tumawa siya. Mahirap bang paniwalaan, pero ang totoo, mayaman talaga ako. Pag-amin niya. Fine. Mayaman ka na. Hindi pa rin ito kumbinsidong tugon. So ano, payag ka namang magpakasal sa akin?
Excited niyang tanong. Matagal bago sumagot ang lalaki. Tila pinoproseso pa ang mga sinabi niya. Well, if you could make it happen, then I will. Anito pero sa ekspresyon ng muka ay parang hindi naman naniniwala sa kanya. Okay. Ganito, uuwi ako sa amin, tapos kakausapin ko si Dad. Then everything will be better. Anyang puno ng kumpiyansa. That's great. You better go home. Mas ligtas ka sa inyo. Anito, inilabas ito ang pitaka mula sa suit at inabutan siya ng makapal na libo. Ha? Ano to? Nagtataka niyang tanong. Bayad ko yan sa pagpapanggap mo na girlfriend ko. Take care, Russell. Anito, malungkot ang mga matang tumalikod na ito at nagtungo sa kwarto. Mukhang ayaw niya talagang maikasal sa babaeng yun. Malungkot niyang bulong sa sarili. Matagal pa siyang napatitig sa pinto ng kwarto nito bago nagdesisyon na umalis. Habang palabas ng kondo ay tinawagan niya ang ama. Hello? Anak, where the hell are you? Agad na bungad dito. Uuwi na po ako. Pwede bang pasundo ako sa harap ng Sunset Towers condominium? Sabi niya habang tinitingnan ang paligid. Ayos kang bata ka. Kung makapagpasundo ka, parang ilang araw kang hindi nawala ah. Anito sa inis na boses. Sige na Dad, sunduin niyo na ako. Pakiusap niya. Oo na, stay there. Anito saka pinatay ang tawag. Umupo siya sa isang tabi. Ilang sandali lang ay may huminto ng kotse sa harap niya. Tumayo siya sa pag-aakalang iyon na ang ama niya. Pero hindi. Lumabas ang isang matandang babae, habang may lalaking nakasunod sa likod nito at pinapayungan ito. Iyon ang mommy ni Andres. Ikaw ang girlfriend ng anak ko, hindi ba? Paniniguro nito. Malugod siyang ngumiti. Ako nga po. Bakit ka nasa labas? Uuwi na po kasi ako. Hinihintay ko lang po ang sundo ko. Sagot niya. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Oh well, since magkaharap na rin naman tayo, I would take this opportunity para sabihin sa'yo na layuan mo ng anak ko. Iniangat nito ang kamay. May iniabot ang lalaking nakatayo sa likod nito na isang sobre. Wala naman po kaming ginagawang masama. Depensa niya. Binato nito sa kanya ang sobre. Ano to? Pera? Hindi na ho kailangan. And what makes you think na bibigyan kita ng pera? Ang laman niyan ay mga litrato mo na kuha sa EDSA. I couldn't believe my son would date a beggar. Puno ng panghusga ang mga tingin nito. Dali-dali niyang dinampot ang sobre na nahulog sa semento at binuksan iyon. Puno iyon ng mga litrato niya na kausap ang batang pulubi habang namamalimos at gusgusin ang itsura. Oh, ano naman kung pulubi ako? Balik tanong niya sa ginang. Layuan mo ang anak ko. Layuan mo si Andres kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Pagbabanta nito habang dinuduro siya. Para ano? Ipakasal siya sa babaeng hindi naman niya gusto? Matapang niyang tanong. You wouldn't dare talk back to me. Alam mo bang kaya kitang ipakulong? At ano namang ikakaso mo sa akin? Marami. At hindi ko na iisa-isahin pa. Kaya kong baligtarin ang batas. Ma! Biglang dumating si Andres at pumagit na sa kanilang dalawa. Kausapin mo yung babaeng yan. Masyadong bastos at hindi karapat-dapat na mapabilang sa pamilyang ito. Nanggagalaiting sigaw nito. Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Why can't you understand? She's the girl I want. The only girl that I want to marry. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Isa siyang pulubi. Hindi na ba bagay ang isang pulubi sa pamilya natin? Teka, ano nangyayari dito? Biglang dumating ang daddy niya. Dad, tawag niya sa ama. Russell, what's the meaning of this? Bakit nagkakagulo kayo rito? Naguguluhang tanong ng daddy niya. Ano kasi? Russell, you... Halos hindi matapos ni Andres ang sasabihin. Gulat at hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang mag-ama. Mr. Castañeda, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ng mommy ni Andres sa daddy niya. I'm here to fetch my daughter. Your daughter? Napalingon ang ginang sa kanya. Isa kang Castañeda? Hindi makapaniwalang tanong nito. Wow! Andres exclaimed in disbelief.
Napatangu-tangu pa ito, puno ng pagkasuklam na parabang niloko ito. Pinaniwala mo kung isa kang pulubi, pero mayaman ka pala. Andres, umakto siyang lalapitan ito, pero umatras ito. Akala ko kampi kita, pero gagaguhin mo lang din pala ako. Huling sabi nito saka siya tinalikuran at mabilis ang mga hakbang na umalis. Sumunod ang ginang sa anak. Andres, susundan niya pa sana ito pero mahigpit siyang hinawakan ng ama sa kamay. Halika na, you better explain everything pag-uwi natin. Galit na sabi nito saka siya hinila patungo sa kotse. Tahimik siya hanggang sa makauwi sila. Iniisip pa rin niya ang mga sinabi ni Andres. It's not her intention to hide her real identity. In fact, ilang beses niya nang nasabi ang totoo sa lalaki, pero palagi lang iniisip nito na nababaliw siya. Pagdating sa bahay ay agad silang nagharap ng mag-ama sa sala. Now explain, for all I know, doon nakatira ang anak ni Mrs. Legrand. May relasyon ba kayong dalawa? Umiling siya. Wala, Dad. Nagkataon lang na nakilala namin ang isa't isa. Tapos, biglang tumulo ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak? Galit siya sa akin. Humihikbi siya. Teka nga anak, I'm pretty sure I heard that loud and clear. Akala niya pulubi ka. What have you done this time? Pasigaw na tanong nito. Kasi Dad, nagpanggap po akong pulubi. Diyos ko naman. Bahagyang nalaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. Bakit mo naman ginawa yun? Kayo kasi, palagi na lang, kailangan kong gawin to, maging magalang. Batiin mo sila, maging proper ka, umayos ka ng tayo, ng upo. Dapat maganda ka palagi, nakaayos, perfect sa mata ng lahat. Sino ba namang magiging masaya sa buhay na ganon? Mahaba niyang reklamo habang pinipigilan ang sariling umiyak. Hindi naman ako robot, Dad. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama at napayuko. Sorry anak, hindi ko alam na nahihirapan ka na pala. Okay lang naman po. Kaya lang, sumabog lang siguro ako nung nakaraan kaya nagrebelde na ako. Pakiramdam ko kasi, hindi ko magawa ang mga gusto ko. Gusto mo ba ang lalaki ngayon? Imbes ay seryosong tanong ng daddy niya. Nag-angat siya ng tingin saka mabagal na tumango. Hindi ba't may kasintahan yon? Madalas lang naman nalaman ng balita ang tungkol sa relasyon niya kay Marie, hindi ba? Hindi naman po totoo yun, Dad. Ang sabi ni Andres, gusto siyang ipakasal ng magulang niya sa babaeng yun. Pero ayaw niya. Kaya nga po nag-decide akong umuwi. Kasi gusto ko po kayong makausap, Dad. What if i-arrange marriage niyo po ako sa kanya? Suwestiyon niya. Huminga ng malalim ang daddy niya at seryosong tumingin sa kanya. Anak, be matured enough. Hindi lahat sasang-ayon sa kagustuhan mo. Hindi rin joke ang kasal. Kakakilala niyo lang. Pero Dad, mag-isip ka muna bago ka magdesisyon. Kilala kita. Impulsive ka. Kapag tinoyo ka, basta mo nalang ginagawa ang gusto mo. Bigla ka nalang naglalayas. Kapag kasal ka na, lalo mo nang hindi pwedeng gawin ang mga ganyan mong topak. Inis siyang huminga ng malalim. Gusto ko talaga siya, Dad. Ay nako, umakyat ka sa kwarto and reflect on your actions. Utos nito, saka tumayo at iniwan siyang mag-isa sa sala. Wala siyang nagawa kundi ang umakyat na sa kwarto niya. Lumipas ang mga araw, nakabantay siya sa social media kung may balita bang ikakasal na si Andres. Pero wala siyang narinig tungkol doon. Namimiss niya na ito at gustong makita. Ayaw niya namang puntahan dahil baka magmukha siyang desperada. Kinuha niya ang magazine na naglalaman ng mga tagumpay nito. He was the highlight of all the things. At hindi lang iyon, meron din siyang posters nito at ilang mga pictures na ginawa niyang album. The truth is, it wasn't her first time meeting him. Nakita niya na ito noong isama siya ng dad niya sa isang business party kung saan dadalo ang mga investors at ilang mga tao na may koneksyon sa negosyo. And that guy piqued her interest. Marahil ay hindi siya nito kilala noong mga panahong yun. Dahil hindi naman siya nito nakita, palagi itong napapalibutan ng mga taong gusto makipag-negotiate rito. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at malungkot na tumingin sa kisame. Inimagine niya ang mukha ni Andres. Bigla siyang napabangon.
What if kinasal na sila at itinago lang sa media? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Tumayo siya at nagdesisyon na maglibang-libang sa labas. Madilim na at tulog na ang ama niya. Lumabas siya at naglakad-lakad. Walking distance ng naman ang park at malakas ang liwanag mula sa mga poste. Umupo siya sa duyan at tamad na isinuwing ang sarili. Tumingin siya sa kalangitan at pinagmasdan ang mga bituin. Ang ganda, pero mas sinadagdagan lang na iyon ang bigat na nasa loob niya. Biglang may tumulong tubig sa ilong niya. Nasundan iyon ng sunod-sunod na patak ng ulan. Ano ba naman yan? Ang ganda-ganda ng panahon tapos biglang uulan? Inis niyang sambit sa sarili. Hindi siya nag-abalang umalis. Nanatili siya sa kinauupuan habang nakayuko at hinahayaan ang ulan na tangayin ang lahat ng mga isipin niya. Anong ginagawa mo riyan? Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Biglang tumigil ang pagpatak ng ulan at may nagsalita sa harap niya. Nag-angat siya ng tingin at hindi makapaniwala nang makita si Andres. May hawak itong payong at nakatingin sa kanya. Napatayo siya. I'm sorry. Iyon agad ang lumabas sa bibig niya. Malakas ang ulan. Doon tayo sa kotse. Anito na inakbayan siya para hapitin palapit at hindi mabasa ng ulan. Dinala siya nito sa kotse. Sorry talaga. Wika niya pagpasok pa lang sa kotse nito. Here. Inabot nito ang jacket na kahuhubad lang nito. Suotin mo muna yan. Salamat, Andres. Yung ano kasi... Russell. Anito at tumingin sa kanya na parang pinapatahimik siya. Hindi ako galit sa ginawa mo. Ha? Sorry for getting mad at you. Nadala lang ako ng emosyon. Napanguso siya. Di nagalit ka nga. Saglit lang naman yun at nawala din kaagad. Actually, mas okay yun. Na malaman kong mayaman ka pala. Di hindi na ako mag-worry kung saan ka matutulog o pupunta. So, hindi ka talaga galit? Tumango ito. When I think about it, sa sarili ko dapat ako magalit. Akala ko nagsisinungaling ka nang sabihin mong may libo-libo kang pera. Natatawa itong napapailing. You've been honest all this time. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan. Napangiti siya ng malawak. Nabawasan ang bigat sa loob niya. Ikaw naman kasi, wala kang tiwala sa akin. Bakit naman kasi nagpanggap kang pulubi? You're so weird. Wala lang, trip ko lang. Anya sa kanapanguso. Nang magtama ang tingin nilang dalawa ay sabay silang natawa. Anyway, bakit pala nasa park ka? May problema ka ba? Wala naman. Iniisip lang kita kasi mukha ka talagang nagalit nung huli tayo magkita. Bahagyang umangat ang kilay nito. You've been bothered about that? Tumango siya. Oo, tsaka nalulungkot ako na ikakasal ka na. Sorry sinabi kong tutulungan kita pero sa huli, wala man lang ako nagawa. Napatitig ito sa kanya ng matagal at nakakalunod. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Wala. You're too honest, you know that. Anito na may matamis ng ngiti sa mga labi. Umawang ang bibig niya, parang may kung anong bagay ang kumiliti sa tiyan niya. Andres, may gusto ka ba sa akin? Seryoso niyang tanong. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang tanong na yon, pero pakiramdam niya ay may ibig sabihin talaga ang mga ngiti nito. Ihatid na kita sa inyo. Saan ba banda rito ang bahay niyo? Tanong nito at pinaandar ang kotse. Sinabi niya ang address, pero agad niyang ibinalik ang usapan kanina. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. May gusto ka ba sa akin? Pangungulit niya. I think this is your house. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila. Ay, nakakainis ka naman eh. Naiirita niyang hinubad ang seatbelt saka bumaba mula sa kotse. Wait. Pigil nito sa kanya. Bumaba ang bintana sa driver's seat. Inilabas nito ang ulo at sinenyasan siyang lumapit. Nakabusangot siyang lumapit at bigla ay hinapit nito ang ulo niya at mabilis siyang ginawaran ng isang halik sa labi. Mabilis ding lumayo ang lalaki at isinara ang bintana saka pinaharurot ang kotse. Natulala na lang si Russell habang nakatingin sa kotseng papalayo. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay dahan-dahan siyang napahawak sa labi at kinikilig na napapangiti. Pumasok na siya sa loob at nang makarating sa kwarto, ay doon niya mas dinama ang pakiramdam ng unang halik sa taong matagal niya nang gusto.
Para siyang bulating naglupasay sa kama. Kinabukasan, malinaw pa rin sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Kinikilig pa rin siya. Ano naman kayang ibig sabihin nun? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Iyon ba ang sagot niya sa tanong ko? Hindi naman kasi nito sinabing gusto siya. Basta na lang siya nitong hinalikan at umalis na. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, ay kailangan niyang marinig mula sa bibig ng lalaki. Bumangon siya mula sa kama at naligo. Pagbaba niya ay nasa sala ang kanyang ama. Naka-formal suit ito, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Napatingin ito sa kanya nang makita siya. Oh, saan ka pupunta? Bibisitahin ko lang pong kaibigan ko, Dad. Anya saka dumiretso sa pinto. Baka kung anong kalokohan na naman ang binabalak mo. Hindi ka na naman umuwi niyan. Uuwi po ako. Saglit lang po ako ron. Sagot niya. Sige po, aalis na po ako. Paalam niya saka lumabas na. Nagtungo siya sa garahe at sinakyan ang pulang kotse niya. Pinaandar niya iyon at pinuntahan ang kondo ni Andres. Nang nasa tapat na siya ng unit nito, ay huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya ngunit excited din. Pikit mata niyang pinindot ang doorbell. Ilang saglit lang siyang naghintay at tumukas na ang pinto. Andre, hindi niya natapos ang sasabihin ng ibang muka ang bumungad sa harap niya. Isang matandang lalaki na may bitbit na baby. Sino po sila? Nagtatakang tanong nito. Sumilip-silip siya sa loob. Umaasang makikita si Andres. Miss, sino pong hinahanap niyo? Nagtataka at naiinis na tanong ng lalaki. Kuya, si Andres po ba nandyan? Si Andres? Napaisip ito. Yung dating may-ari ng unit na to. Naku miss, ibinenta niya na to. Kami na ngayon ang nakatira rito. Sagot nito. Bumagsak ang balikat niya at hindi makapaniwala sa narinig. Binenta niya? Kung ganun, nasa na siya ngayon? Tanong niya, mas sa kanyang sarili kaysa sa lalaking nasa harap. Napakamot sa ulo ang lalaki. Miss, hindi ko alam kung nasan siya at hindi ko namang kilala ang taong yun. Mabuti pa sa staff ka magtanong. Baka may nalalaman sila. Sagot nito. Tumango siya. Sige po, salamat. Anya. Wala siyang contact number ng lalaki. Ayaw naman niyang pumunta sa bahay ng mga magulang nito at baka awayin pa siya ng nanay nito. Mangiyak-ngiyak siya sa lungkot nang maupo sa lobby ng condominium building. Ngunit naalala niyang may negosyo si Andres na pwede niyang puntahan kaya inilabas niya ang cellphone. Andres, nasan ka ba? Anya sa sarili. Malungkot ka ba dahil akala mo hindi mo na ako makikita? Ani Andres na parang nangaasar. Bigla na lang itong sumusulpot kung nasaan saan. Ha? Hindi ah. Tanggi niya. So, you're back. Hinanap kita. Saan ka galing? Pilit siyang tumawa. Huwag ka na magbanggab. Alam kong malungkot ka dahil akala mo hindi mo na ako makikita. Patuloy nito sa pang-asar sa kanya. Napabusangot siya. Pabiro niyang hinampas ito. Ikaw naman kasi, hindi kita maintindihan. Pinaglalaruan mo lang yata ako eh. Bakit naman kita paglalaruan? Hinalikan mo ako kagabi, pero hindi mo naman sinagot ang tanong ko kung gusto mo ba ako. Ewan ko sa'yo. Ay, bakit ba talaga ako nagpapakabaliw sa'yo? Oo nga pala, di ba ikakasal ka na? I almost forgot about that. Muntik ko pang gawing kabit ang sarili ko. Diyan ka na nga. Tinalikuran niya ito saka nagpapadyak na umalis. Agad na humabol si Andres at hinawakan siya sa kamay. Oo na, gusto kita. Parang tumigil ang mundo niya nang sabihin nito ang mga katagang iyon. Tumingin siya ng mariin sa lalaki. Totoo ba yan? Hinawakan ito ang dalawang kamay niya, ngunit halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. I will tell you everything. I did everything in my power para wala nang kasal na maganap. Actually, the parents started to like you nang malaman nilang isa kang Castañeda. Gusto nilang sa'yo na lang ako ikasal para sa pagpapalawak ng kumpanya. Paliwanag nito. Napangiti siya. Di maganda. Umiling ito. I don't like it. Ayokong pakasalan ka dahil ang gusto nila. I don't want it to look like that. Ayokong gamitin ka nila sa pansariling kagustuhan nila. Paano yan? Napayuko siya. Ibig sabihin ay ayaw rin pala siya nitong pakasalan. I told them my reasons. Nagalit sila at kinuha lahat sa akin.
At kahit ang condo unit ko rito, they own it and did everything to get it back. Kinuha nila lahat. I don't care. Anito, baliktad naman ang sinasabi sa ekspresyon dahil nakikita niyang nahihirapan ito. I have enough savings. Plano ko sanang pumunta ng ibang bansa at doon na lang manirahan. Mas malaking sahod doon. Ha? Nanlaki ang mga mata niya. Paano ko? Tumingin ito sa mga mata niya. You were too good for me, Russell. Ewan ko pero ang taas-taas mo sa paningin ko. Siguro dahil hindi ka natatakot na gawin ang gusto mo. Nagpanggap ka pang pulubi. Natatawang sabi nito. I admired you. Dagdag nito. Pero hindi naman ibig sabihin nun na iiwan mo ko. I like you too, Andres. Huwag ka nang umalis, please. Pakiusap niya. Ngumiti ng walawak ang lalaki. That's the reason why I'm here. Hindi ako tumuloy because of you. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga? Tumango ito. Ibig sabihin ba nun tayo na? Excited niyang tanong. Napaisip ito. Andres? Hindi ka ba magpapaligaw? Tanong nito. Ha? Kailangan pa ba yun? Natawa ang lalaki. Di tayo na. Hindi naman pala kailangan. Niligawan na lang kita kahit tayo na. Kinikilig siyang napangiti. So, tayo na talaga? Paniniguro niya. Bahagya itong lumapit at hinalikan ang tuktok ng noo niya. Oo na. Tayo na. Nakatayo na tayo. Biro nito. Nakabusangot siyang natawa. Sira, like tayo na. Girlfriend and boyfriend na tayo? Anyang hindi pa rin makapaniwala. Oo nga. Ilang oo pa ba ang gusto mong marinig? Mga 1,000,000. Mabilis niyang sagot. Natawa na naman ang lalaki sa kaginulo ang buhok niya. Since wala kang mapupuntahan, gusto mo bang pumunta sa bahay? Yaya niya. Natigilan ang lalaki. Sa bahay mo? Bakit? Nakakahiya sa daddy mo. Wala, nasa work siya. Baka mamayang gabi pa makauwi. Sige. Tumango ito. Nag-convoy na lang sila papunta sa bahay niya dahil may dala rin pala itong sasakyan. Tara sa loob. Aya niya rito nang nasa tapat na sila ng bahay. Magkasabay silang pumasok sa loob. Pagdating sa sala, ay biglang may tumikhim ng malakas. Tumayo ang daddy niya at lumapit sa kanila. Akala ko ba walang papa mo? Pabulong na tanong ni Andres sa kanya. Mukhang mali ako. Nakangiwing tugon niya. Dad, siya yung nakita niyong kasama ko nung isang araw. Si Andres, boyfriend ko na po siya. Buong tapang niyang ipinakilala ang lalaki. Nagsalubong ang mga kilay ng daddy niya at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Lumapit ka rito, Russell. Utos ng daddy niya. Dad! Bilis! Hinila siya nito papalapit. Aray! Daing niya. Huwag niyo po siyang sasaktan. Nag-aalalang awat ni Andres. Ikaw, first things first. Bago ka dumikit sa anak ko, what can you do for her, ha? Seryosong baling ng daddy niya sa lalaki. I will give her the life she dreamed of. Anito sa katumingin sa kanya. Hindi ko po maipapangako na mapapasaya ko siya. Because she will be the one to decide kung magiging masaya ba siya o hindi. But one thing is for sure. Sigurado ako sa kanya. And I would protect her to the very end kung hanggang saan man kami. Anitong sincero at puno ng emosyon. Kinikilig siyang ngumiti. Nang tumingin sa kanyang ama, ay agad niyang pinawi ang ngiti at pinilit magmukhang seryoso. Kaunting bola lang sa'yo. Kinikilig ka naman. Anang daddy niya na hindi pa rin natutuwa. Dad naman. Napabusangot siya. Okay. Kailan ang kasal? Biglang tanong nito. Gulat na nagkatinginan silang dalawa ni Andres. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. Kahit kailan po. Bukas o ngayon. I'm ready to marry her. Lumapit na siya kay Andres nang naramdaman niyang okay na ang lahat. Siya na ang mismong humawak sa kamay nito saka pinagsiklop ang mga palad nilang dalawa. Masama pa rin ang timpla ng kanyang ama pero mukhang pasado na si Andres dito. Bago pa lang kayo, pero nasa edad na para magpakasal. Pag-usapan niyo na agad. Tumangu-tango siya. Sige, Dad. O siya, I gotta go back to work. May kinuha lang ako rito kaya ako umuwi.
Anito saka umalis na. Nang maiwan silang dalawa ay hinarap niya ang lalaki. So, kailan tayo magpapakasal? Tanong niya. Russell, I want our wedding to be special. Ayoko madaliin. Okay ka ba next week? Wow! Natawa siya. Akala ko pa naman next year pa. Next week na pala kagad. Natawa rin ang lalaki. Kung kailan ka handa, Russell, I will marry you anytime you want. Huminga siya ng malalim. Ang gaan-gaan ng loob niya at sobrang payapa ng puso niya. I love you, Andres. I love you too, Russell Langrand. Anito na idinugtong ang apelyido nito sa pangalan niya. Hoy, hindi pa tayo kasal ha? Hindi nila minadali ang kasal. They made every day special. Russell, as adventurous as ever, and Andres, as a boyfriend, loved to go along with her. Masaya itong sinamahan siya sa mga travel niya, kung saan-saang bansa sila pumunta. Gradually, Andres made his efforts count and achieved success. Nagkaroon ito ng sariling kumpanya na talagang galing sa mga pinaghirapan nito. Magaling itong mag-handle ng business at dahil na rin sa mga koneksyon nito. And as for Russell, bumuo siya ng isang charity na tumutulong sa mga batang nasa lansangan na makapag-aral at mabigyan ng trabaho para matustusan ang sariling pangangailangan. Kasama na roon ang batang nakilala niya sa EDSA. Are you ready? Tanong ng daddy niya habang nakatayo sila sa tapat ng malaking pinto. Hawak niya ang kumpol ng puting mga bulaklak habang nakasuot ng wedding gown. This is it. Finally, after a year of waiting, ikakasal na rin siya sa lalaking gusto niya. Tumango siya. Yes, Dad. Thank you for supporting me all throughout these years. Naluhang napapunas ng mata ang ama. Dad naman, naiiyak na rin tuloy ako. Maingat niyang pinunasan ang namumuong luha sa mata sa paraang hindi masisira ang makeup niya. Halika na, naghihintay na ang groom mo. Yaya nito. Umayos siya ng tayo at kumapit na sa braso ng ama. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Maraming bisita. Naroon ang mga magulang ni Andres na kalaunan ay naging sincero ang pagtanggap sa kanya. Ang mga kaibigan nila ni Andres, mga empleyado at ilang investors, pati na ang mga batang tinulungan ng kanyang charity. Dahan-dahan silang naglakad sa aisle habang nakatuon ang paningin niya sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Naisip niya kung gaano siya kaswerte kay Andres. Minsan, matigas ang ulo at immature siya. Selosa rin at may mga araw na hindi halos niya ito papansinin. Dumating na rin sila sa punto ng hiwalayan. Pero hindi sumuko si Andres sa kanya. Alam na alam talaga nito kung paano sakupin ang puso niya. Parang kahit anong gawin niya ay hindi siya makakawala sa pagmamahal nito. Lahat ng hirap na pinagdaanan nila ay naging daan upang mas mapagtibay pa ang kanilang relasyon. Pagdating sa harap, ay ipinasa ng daddy niya ang kamay niya kay Andres. How's your feeling? Tanong ni Andres sa kanya. Naiiyak siyang ngumiti. Siyempre masaya. Pangarap ko to eh. Akala ko, wala ka ng planong pakasalan ako. Ngumiti rin ang lalaki. Why would you think that way? Papakasalan kita kahit awayin mo ko palagi. Natawa siya. Ewan ko sa'yo. Humarap na sila sa pari. Isa iyong mahabang seremonya hanggang sa mauwi sa mga pangakong panghabang buhay na pag-ibig. I do, Father. Parehong sagot nila. Pareho silang sigurado. Parehong handa at parehong susuungin ang anumang pagsubok, sa hirap man o sa ginhawa. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Anunsyo ng pari. Nagsigawan ang mga tao nang itaas na ni Andres ang belo niya. Marahan itong hinawakan ang magkabilang pisngi niya. I love you, asawa ko. Nakangiting sabi niya rito. I love you too, Mrs. Russell Langrand. Sagot naman ito, sa kadahan-dahang inilapit ang muka at ginawaran siya ng isang marahan at matamis na halik sa labi. Makalipas lang ang isang taon, ay biniyayaan na sila ng anak na mas nagpatibay pa sa kanilang pagsasama. Being a mother forced Russell to be mature. Binawasan na niya ang pagiging impulsive dahil ayaw niyang makonsume ang kanyang asawa. Dalawa kasi ang aalagaan nito kung sakali. Siya at ang anak nila. The end.
Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!